Si Ma'am Gina, bakit po ako? So yun, sinabi po nila na basta magbigay lang ako ng inspirasyon sa inyo kung paano ako nakarating dito maging guest speaker ngayong araw na to, kasi ako yung pinakamayahalin tulad sa inyo. Kumbaga, galing din ako sa hindi marangyang pamilya, galing din ako sa talagang wala. So, tinake ko na rin yung opportunity na to para makapagbigay ng inspirasyon sa inyo. Storya. So, sabihin na natin na ang tagal ko nag-aral sa elementary. Mga 4 na araw sa grade 1. Yun lang po, as in, isa akong lehitimong produkto ng ALS from elementary to high school. ALS po ako. Pagkatapos po nun, yun nga po, hindi ko rin alam kung ano yung pumapasok o iniisip ko ng mga panahon na yun, bakit ayoko pumasok sa eskwelahan. Ginawa na po lahat ng paraan ng mga magulang ko nun para makapasok ako. Iningganyo ako kung sa ano-ano na po yung mga binigay sa akin. Dumating na rin sa point na dinala ko sa presinto ng tatay ko para takutin na ikukulong ako pag di ako nag-aral. Pero sa kasamang palad, matigas po ang ulo ko. Hindi pa rin po ako nag-aral. Hanggang sa nawala na po yung tatay ko, 1997. Tapos talagang di ko na rin po pinagpatuloy. Nagustuhan ko na rin po maging tambay na lang talaga. Dumating sa point na yun, 10 years old na po ako. By the way, laking Manila po pala ako. So, dumating sa point na mabot ako ng 10 years old. Tapos, pinadala ako dito sa Oroy para mag-aral ng grade 1. So, simurog ang mata. Tapos, kung atake di ako nag-eskwelaanin, inaribungbungan takot din. Nagdakal mo dati nga, grade 1 o nada. So, di ay, nag-walk out yung tito nyo. Ayoko nang mag-eskwela. Kung nakamanin, tamabayin ako. Tapos, yun nga po, tinulungan ako ng mga kapatid ko, binigyan nila ako ng tutor, which is si Ma'am Ruth Esteban, na principal na po ngayon, para hindi naman po ako lumaking mangmang, hindi marunong magbasa, hindi marunong isulat kahit yung pangalan ko. So, tinulungan po nila ako, binigyan nila ako ng tutor. Pagkatapos po nun, bumalik po ako ng Maynila at pinagpatuloy ganitong estado ng pamumuhay ko hanggang sa ako'y nagbinata na karoon na rin po ako, nakaramdam na po ako ng inggit sa mga kaibigan ko pag nakikipagkwentuhan sila regarding dun sa mga buhay nila sa eskwela, yung mga paglalaro nila ng sports, yung mga activities, lahat yun. So napaisip na ako, so hanggang dito na lang ba yung buhay ko? Na hindi nakapagtapos, hindi nakatapak ng elementarya, di ba? Napaisip ako, at sana, yun din, alam ko, iba sa inyo, iniisip din to, na paano yung magiging future nyo
paano yung magiging future ng mga anak nyo. Gusto nyo ba na maging katulad nyo sila? Na hindi mabili yung mga gusto nyo na gusto nyo ibigay sa mga anak nyo, yung gusto nyo silang tulungan sa pangarap nila, pero di nyo sila matulungan kasi wala tayong pinag-aralan. Alam ko, marami sa inyo ganun din yung iniisip. Kaya, salamat sa programa ng DepEd, na which is the Alternative Learning System. Nabalitaan po namin ito at dali-dali po kami umuwi ng probinsya. Nag-inquire po kami kay Sir Ordinario noong 2005 po yata yun. Tapos, nirecommend po nila si Ninang, si Ma'am Gina, na puntahan po namin. Swerte nga kayo kasi kayo yung pinupuntahan ng teacher ngayon. Kami yung lumalapit sa teacher para mag-enroll. Tapos, mabait po si Ma'am Gina noon. Though, hindi ako masyadong familiar makipag-interact sa mga tao noon kasi nga out of school yun ako. So, yun, si Ma'am Gina, in-approach niya ako talaga na ganito, anak ko, ganyan. I-take mo muna yung elementary test, sabi niya. Pero, matigas po ang ulo ng inyong lingkod, kaya sinubukan ko pong kunin yung high school test agad-agad. Kasi gusto kong makahabol sa mga barkada ko sa Manila para makapag-aral. At sa kasamang ang mode ng study ko po pala nun, more on self-study. So yun, kumukuha po ako ng module dito, umuwi ako ng Manila. Sorry Ma'am Gina, pero hindi ko po masyadong binabasa nun. Kaya dumating yung exam. Sa kasamang palad, bumagsak po ako. Hindi dahil sa kakulangan ng paggabay ni Ma'am Gina, kundi dahil sa katamaran ko. So, ayun. Nag-take po ulit ako ng exam. Sinunod ko po si Ma'am Gina, which is the elementary test. At nung kumukuha po ako ng module, yun po, binabasa ko na talaga. Tapos, kada uwi ko dito, nakikipagpalitan ako ng module. At pinalad naman po akong makapasa ng elementary. So, sunod, trinay ko naman po yung high school test ulit. Nung ganun pa rin po yung ginawa ko, nag-self-study ako. Though inoperan ako ni Ma'am Gina kung gusto ko na bang mag-high school, na mag-aral sa high school, or mag-aral sa CCLT. Pero, kinontinue ko pa rin yung pag-aaral ko na, yun nga, yung self-study na lang, gano'n. Pauwi-uwi, bigay ng module, kuha ng module. At yun, so akala ko, handa na ako na sa exam, para i-take yung exam. Okay naman yung naging written exam, kaso ang problema, may biglang sumulpot. Yun yung essay and paragraph, which is wala akong idea kung paano yung alignment ng mga sentences, paragraph, yung mga positioning ng comma at period. So, ayun, bagsak na naman ako. At sa pang-apat na pagkakataon, yun nga po, nag-enroll na ako sa CCLT sa ilalim ng pagtuturo ni Sir Edward at Ma'am Gina. Yun po, ginabayan po nila kaming maigi. Pagkatapos nun doon ko nasubukan makihalubilo sa mga kaklase na unang beses ko lang nagawa kasi more on talagang sa kalye ako lumaki. Pagkatapos nun, doon ko rin nasubukan na maramdaman yung mga school activities gaya ng mga Christmas party, mga ganon. So yun, medyo naiilang ako nun kasi hindi ko alam kung paano sila i-approach. Pero mababait naman yung naging kaklase ko dito sa Santol, kaya naging okay naman po lahat. Dumating ulit yung exam at sa kabutihang palad, pumasa na po ako. Tumawag sa akin si Ma'am Gina noon, mga around 8 to 10 p.m. yata yun para i-congratulate ako na pumasa ako. Halos maluha-luha ako noon na syempre sa wakas, matutupad ko na rin yung pangarap ko
stepping stone ko na to kumbaga. So, nag-enroll ako agad-agad sa OSHAS, sa kurso ng Computer Hardware Servicing under ng TESDA. At sinuwerte po ako na isa po ako sa 4 na nakapasa at ako yung pinakabata sa 4 na nakapasa sa aming 60 na student. Kaya yun po. Kagaya rin ng marami pala, nakaranas din ako ng pambubuli dahil wala tayong pinag-aralan So may mga point na yun, magdo-drawing ako ng circuit ng motherboard, lalapit sa yung kaklase mo, no, wala na. Nalalaing pa yung drawing day ko. Grade 3 na kabsat ko. Wala na. So, okay lang. Wala naman din yun talaga. Kasi totoo naman. Meron yung sasali ako sa mga paligan ng barangay. Magsusulat ng pangalan. Sasabihan ka na, among magayang agisurat, tinagam mo. Kung agpirma. Ganon kababa yung tingin sa atin pag hindi tayo nakapag-aral. Kaya alam ko, karamihan sa inyo naramdaman yun. So marami pang pambubuli yung natikman ko nun. Pero tinake ko siya as motivation para magpursige sa pag-aaral. So after nun, nag-enroll ako sa DINSU na Bachelor of Science in Information Technology. So nag-take po ako ng entrance exam. At sa entrance exam, nagulat ako sa algebra at physics. Mariuse. Mayad mo gayang di X and Y. Anya kay ti paano di ay? Anya kay ti sumba na. See? Tapos idinaan ko na lang sa dasal lahat na sana makapasa. Pero pinakinggan tayo nung nasa taas. Pumasa naman po tayo sa entrance exam ng DINSU. Kaya yun po, pinagpatuloy ko yung pag-aaral. Tapos may mga time na nahihirapan ako sa subject na hindi ko pa na-encounter sa tanang buhay ko. Kaya tinutulungan ako ng mga kaklase ko noon, which is pinapalitan ko rin naman ng favor pag may kailangan sila regarding sa mga subject na computer related. Yung mga gaya ng mga hardware or software, doon naman ako tumutulong sa kanila. So natapos ko yung pag-aaral ko ng 4 na taon. Dumating yung graduation day. Lahat ng mga cum laude or may mga higher award, tumatayo lahat yung mga estudyante para palakpakan. Ngayon, nagulat ako nun. Nung ako na yung tinawag sa stage, tumayo lahat ng mga kaklase ko under Bachelor of Science in Information Technology para palakpakan ako. Hindi dahil may award ako, kundi dahil, yun nga, nakaya kong sumabay sa kanila kahit na als ako dumaan. Hindi ako dumaan ng elementary at high school. Kaya nila ako pinalakpakan. Tapos, doon naman tayo sa pagpasok ko ng trabaho. Actually, nag-alinlangan din ako sa sarili ko noon. Hindi kagaya nyo ngayon na matunog na yung ALS. Dati kasi sa amin noon talagang pag sinabing ALS, tatanungin ka pa, ano yun? Ganun kasi noon. So yun, hindi ko naman akalain na pwede ka palang ma-hire during OJT or on-the-job training. So ginagawa ko naman din lahat. Yung trabaho ko, pumapasok ako from Santol to Agoo. Pag maaga ako nakapasok, nililinisan ko na lang din yung though IT yung profession ko, pero ginagawa ko pa rin yung kahit na mga maliliit na bagay sa office namin. Dumating yung time na, yun nga, yung mga tinuturo pala sa amin, tsaka yung mga inaano sa amin na mga bagay-bagay sa opisina, talagang sinasa puso ko naman, tsaka sinasa ulo. So dumating yung point na nagkaroon kami ng dry run, which is yung parang first testing ng system to hardware. Nagkaroon ng ganun. Yung main support namin na familiar dun sa system, wala. So yun po.
nung dali-dali po silang lumapit sa akin nun, pero bilang OJT nila, natulungan ko sila dun sa system tsaka hardware-related problem. Kaya yun, after 4 days nung graduation, may trabaho na ako. Inoferan na nila ako agad ng trabaho. After nun, okay lang po, sabi ko yung sahod ko. 253 ating yung sahod ko po noon bilang contractual sa Universal Lift. So, okay naman po ako noon bilang empleyado. Masaya naman po ako sa trabaho ko kasi profession ko yun bilang IT. Ngayon, dumating yung point sa buhay ko na nagkaroon ako ng financial problem. Yun po, binenta ko yung mga gamit ko, mga napundar kong gamit para dun sa problema na yun. Binenta ko yung cellphone ko, yung camera kasi magkahiwalay pa yung cellphone tsaka camera noon. Binenta ko yung mga pwede ko ibenta. So dun ko napagtanto na gusto ko pa ng mas maginhawang buhay. So nagsubugal po ako, pumunta ako ng Maynila. Apply na rin ako as a call center, pero sorry, hindi ko fuerte yung pagsasalita ng English. Kaya umayaw po ako. Sinamahan ko yung mga kaklase ko na nag-apply sa Staff Alliance under BDO. Sila po pinag-exam. Pero nung nakita na po yung resume ko, na yung mga experience ko from Universal Lift, dali-dali na po akong pinag-interview at natanggap naman po sa contractual dun sa BDO. So, yun nga po, nag-umpisa na ako maging contractual ng BDO. Tapos, umabot din sa point na napaisip na naman ako kung hanggang dito na lang ba ako. Paano na lang pagkatapos ng kontrata ko? Saan na ako? So, ako naman, bilang empleyado, kung ano yung sinasabi ng boss ko na puntahan ko, mag-duty ka ng ganito, tapos mag-duty ka dito, mga ganon. Kahit Holy Week nun, nag-duty ako, hindi ako umuwi ng probinsya. Tapos wala pang 4 months, binigyan na naman ako ng oportunidad para maging permanent sa BPO bilang isang IT tech support. At yun nga, hanggang sa nagtuloy-tuloy na from IT technical support to traveling teller, umuwi na lang ako dito. So mula sweldo kami. So nga nagpa-demotak to traveling teller. Tapos kodigo. Tapos yun na nga. Nung naging traveling teller na ako dito, at nakapagtrabaho, doon ko na inumpisahan magpundar. Kasi, kagaya nyo, yung bahay namin dati, tagpi-tagpi lang. CR namin, walang pintuan. CR namin nun, kortina lang yung harang. Kaya, pag nagtatanim ka ng luya, pag pumasok yung kapatid mo, tago mo na lang. Ganun. Ganun kami nun. So, sa kabutihang palad naman, lahat ng panalangin ko, dininig ng Panginoon. So, ngayon may sarili na kaming bahay at sasakyan. Kaya, hindi ko magagawa lahat ng ito kung hindi dahil sa alternative learning system at sa mga guro na namamahala dito. At, yun nga po, bibigyan ko lang kayo ng isang real talk. Alam nyo ba, base sa pinagdaanan ko bilang ALS graduate, or hindi pa ako ALS graduate yan. Alam nyo ba, na kahit gaano kaganda o kagaling yung ideya o suggestion nyo sa isang bagay, hindi kayo papakinggan. Kasi alam nila, mas nakakaangat sila sa inyo. So, ipakita nyo, gawin yung way, yung ALS. Ipakita nyo, patunayan nyo sa kanila na kaya nyo makipagsabayan gaya ko sa kanila. Ipakita nyo, magpursigi kayo sa pag-aaral nyo. Actually,
marami tayong opportunity pagka-graduate nyo ng house. Pwede kayong magpatuloy sa college. Pwede kayong kumuha ng mga courses under TESDA, which is the welding, kailangan kumuha ng agriculture sa 4-year course, mga in-demand jobs abroad, gaya ng New Zealand, Canada, Australia, even US. Kung gusto nyong sumahod lang naman ng mga pinakamababa yata doon, 120,000 per day, per month, yung ganun, pinakamababa yun na. So, yun. Huwag kayong tumigil mangarap. Huwag niyong isipin na porke nakagraduate na kayo ng ALS, okay na yan. Diyan na kayo, di ba? Huwag. Pagpatuloy niyo yung pag-aaral niyo. Magpursige kayo, hindi para sa sarili niyo, kundi para sa pamilya niyo at magiging pamilya niyo. Para sa mga magiging anak niyo. Kaya huwag kayong maging makasarili. Isipin niyo yung pamilya niyo. Kaya, yun po. Muli, graduates, congratulations! Welcome sa panibagong yugto ng buhay niyo. Okay, please. Mapalim yung atik dyan. Dari kay parents you. Ayun. Ipayo kay Rotan na rakop. Dari dito yung naganak yun. Ito yung inspirasyon nyo. Magdaga din nga to. Atan kayo din nga to. Ang masulat yung masidaw. Bawat hakbang mo ay to the parents or guardians, and to all the teachers, the countless lessons you have taught to the learners. The next day.
before you today as the guest of honor and speaker for this momentous occasion. Ang tema po ninyo ngayon ay Kabataan Pilipino para sa kabataan na kinabukasan ng bagong Pilipinas. Mamati kayo dyan? Of course, yes. Kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero gusto ko rin congratulate ng mga ika-vintage pero young at heart na gumraduate ngayong araw nito. Maaari po ba natin silang palapakan? Congratulations po. I remember the time when I was young, tatlo po kami magkakapatid. Maaga kami naulit sa ama. 8 years old na po ako ng time na yun. So yung nanay ko, hindi kaya pag-aralin pa ng mga kapatid. So nalayo ko sa mga kapatid ko para mag-aral sa tito at tita ko. Hanggang sa noong ako mag-4th year high school na, hindi na nila ako kayang pag-aralin kasi may mga sariling pamilya na din yung mga tito at tita ko. So, ang nangyari, sabi nga yung Vice Mayor kanina, naligo ako ng landas. Gaya naman pa rin na maaga akong nagkapamilya, maaga akong nagkaanak. So one time, yung aking bahay namin, sabi niya sa akin, gusto kong mag-enroll sa ALS. So sabi ko naman, itry ko kaya, baka sakali nakahanap ako ng trabaho pag natapos ko yung secondary. Kasi hanggang 4th year lang nun, wala akong senior high. So, sinamahan ko ng kapitbahay namin, nag-enroll ako sa ALS. At doon ko nang nilalasing mga orbansan sa kasi magdala na talaga namang napakabait kaya nakaanas na kaya na. Kasi sila ng orbansa noon, unawa nila yung sitwasyon ko. Unawa nila yung mga estudyante nila at handang abay pa rin ang isula. Handang ikulong ag-stop ka. So, ginagawa nila lahat ng makakaya nila para ipagpatuloy yung pag-aaral ng mga estudyante nila. And I know na lahat ng mga guro ay ganatin sa kanilang mga estudyante. Tama ba? Tama. So, palagpakan naman po natin ang ating mga mapagmahal na guro, mapagmahal na guro. Salamat. At yan nga yung pinaka-asang ko na araw yung result ng exam. Ako nga yung kapasa. Kung kayo ang tatanungin ko, graduate na kayo, ano yung mga balak ninyo after ninyo makagraduate? Testa. Maganda yan. Sino nga pala dito yung may mga pamilya na? Taas yung kamay. Dapat proud kayo kasi kahit na may pamilya na kayo, magbalik kayo sa pag-aaral para matapos mo. Yung mga iba, siguro sa inyo gusto nang magtrabaho. Kasi kailangan kumita ng pera. Tama ba? Yung mga iba gusto mag-aral, pero walang pera. Nung ako'y nag-graduate ng ALS, nasa isip ko, okay na, tapos na ako. Pwede na akong nagtrabaho. Hindi na ako mag-aaral kasi pera din naman ang nalimangan namin ko. So, pwede na ako magtrabaho. So, nagawa ko, mas pinili ko magtrabaho ka lang.
nag-apply ako sa isang production company dahil doon. So, bali, nung ako'y magbili ng mga na, at nadagdagan na yung mga anak ko, sabi ko sa sarili ko, tama pa ba to? Pinagkakasya ko na yung meron. Hanggang dito na lang ba ako? Wala na ba akong pangarap para sa mga anak ko? So, kinuusap ko yung aming manager. At ako'y nagpapasalamat sa Diyos kasi pumayag siya na maging working student ako. Basta daw hindi masasagasaan ng trabaho ko. At nag-enroll na ako sa Dean's Specialty taong 2016 ng kursong PS Computer Science. Nung nag-enroll ako sa college, muntik ako hindi tanggapin. Kasi yung dala-dala kong documents, certificate galing sa ALS. Parang hindi ko na-acknowledge. Tapos, nung dumating yung bid nila sa social, alam mo ba kung ano sinabi niya? Siyempre, hindi. Kasi wala kayo. Kaya sabi niya, dahil hindi at dapat natanggapin tayo. Kasi may hindi silang pag-aral. Diba? Ang sarap sa pakiramdam. Maganda nang sasabihin. Napaka-special pala natin. Mabalag tayo dahil meron mga ganitong programa ng ating government. Maaari ba natin palakaman? Kasi napakaswerte natin na nakakapasa natin yung mga proyekto ng government. At yun na, naging working student ako for 2 years. Pumapasok ako ng alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Pagkatapos mo, diretso ako tatrabaho hanggang madaling araw. Ganun yung naging routine ko araw-araw for 2 years. Subalit, ako nagkasakit kasi nga, ikaw ba naman yung alas 8 ng umaga, alas 5, kasi diretso ako tatrabaho. Hanggang sa ako yung nag-apply sa isang scholarship. Kung alam niyo yung ESGPA, yung isang programa ng Orchids. Opo, isa akong 100% product ng proyekto ng pamahalaan. Nag-survey ako. Kaya nung ako ay natanggap sa scholar, agad ako mag-resign. Nung bago ako mag-graduate, nag-exam ako ng civil service, professional level. At sa kabutihang palad, ako ay nakapasa. Hanggang sa nag-apply ako sa isang private company, yun na yung nagulong sa mga pensioner. Hanggang sa kalaunan, nag-resign ako. Kasi gusto kong maging firefighter. So, nag-apply ako bilang volunteer sa Gawar Station. Hanggang sa dumating yung nag-hiring sila, isa ako sa pinala ng mga pasok. Sobrang saya that time dahil natupad ko rin ang pinapangarap ko sa buhay at pangarap ko para sa pamilya ko. At sobrang ako nagpapasalamat sa Panginoon Diyos dahil nalampasan ko lahat ng naging pagsubok sa buhay ko. At ito na po ako ngayon. Sobrang proud ng katayo sa inyong harapan. At nagbibigay inspirasyon sa lahat. Lalo na sa mga magtatapos ngayong taong ito. At lagi po natin tandaan na we are the drivers of our life, of our own destiny. Agree po ba kayo doon? Tama.
Si tayo hindi magituro, ngunit tayo tayo mapapanan. No kayo kung makuha ng pili. Marating mo, then you stop. Nung timayan nyo, makakapal kayo itinig lugar na maya, continue to drive. At alam nyo ba kung ano yung isang sekreto? Gusto nyo malaman? Ayaw magsabihin. Let me read to you one of my favorite words. Sa Matthew 6, verse 32. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Let God be the center of everything. With that, you will never go wrong. Kasi hindi ko rin akalain na makakapagtapos ako ng pag-aaral. Hindi ko ma-imagine na nakatayo ako ngayon sa inyong harapan. Gamin, awan hindi ko ang aming ipinig. Kaya lubos ko ako nagpapasalamat sapagkat meron tayong alternative learning system na siyang tumutulong sa mga gaya natin out of school youth, na siyang humihila sa atin pabalik sa aming landas. I hope that my story will become your inspiration. As you embark on this new chapter in your lives, remember that success is not just about what you accomplish, but the lives you touch along the way. Cherish the lessons learned. Embrace the challenges. And never forget the power of perseverance. Again, congratulations, Lord Grace, and may your future be filled with endless possibilities and remarkable achievements. Napanood ko pa dahil, hindi, agad ko lang, agyaman ako kung sir, but I know that God is always by my side, no matter how biggest is challenge in my life. Handa akong baybayan kung ako nga na magswan. Little did I know that it would become one of the most rewarding experience of my teaching career. Ano nga ba talaga ang tumunin ng isang ALS teacher na tulad ko? Para pala sa mga OS1s, mga kabataan hindi nakapagtapos sa pag-aaral. Kamanghamang ang mga OS1s, napakaraming problema ang pinapato sa ating buhay, hindi ba? Sa totoo lang, mahirap talaga ang magkumbinse ng mga OS1s na bumalik sa paaralan. But like me, as teacher, nandito ako upang ulit-ulitin ko ipakaintindi sa inyo, mga mahal kong ALS learners, na ang edukasyon ay mahalaga sa buhay ng isang tao. The next day. Sometimes I am afraid, and I know that's lacking faith. Program specialists that you have completed the basic requirements prescribed by the Department of Education under the Alternative Learning System.
din akong makapasa ako kasi nga hindi talaga ako pursigido sa aking pag-aaral at parang pumapasok lang ako noon dahil sa takot ko sa aking mga magulang. Dahil sa awa ng Diyos na introduce itong ALS, ipinasok ako sa ALS, nag-review ako, tinulungan po nila akong mag-review at sa awa po ng Diyos ako po ay pumasa. Mula po sa first year high school, diretso na po ako ng college. So ang realize mo, alam yung mga pinag-aaralan sa college, pinag-aaralan ng second year, third year, fourth year na hindi ko pinag-aaralan. Ano ba yung mga yon? Mga, tama ba ako? Pakorek ako, algebra, mga ganon. Chemistry, physics, ano ba? Yung mga ganong subjects pa. So nung college po ako, first year college, yung mga kaklase ko, minamali nila yung mga tanong, mga questions, samantalang ako lang ata ang nakatutok at nakikinig, samantalang sila parang relax-relax lang. Kasi nga, ganun pala, may knowledge na sila, meron na silang background, alam na nila yung mga ganong subjects, samantalang ako, hindi. So, madaming times nag-doubt ako sa sarili ko kung gusto ko pa pang ituloy kasi yung mga grades ko puro palakol. Puro sabi nga nila pasang awa ba. Pero hindi ako tumigil. So, kung masipag mag-aral yung mga kaklase ko, kung isang gabi nag-review sila, ang ginagawa ko, 3 beses, 4 na beses ako nagre-review. Kung sila, pagkatapos ng klase, nakikipagkwentuhan, lumalakwat sa mall, ako nasa silong ng kahoy, nasa library, nagbabasa. Kasi nakakahiya kung ako lang yung, yun nga, mababa ang score. Kanina, tinanong ni ma'am, sino yung planong mag-dire-diretso hanggang college? Natuwa ako sa dami ng nagtaas at sabi ko, yung isi-share ko ngayon, sana maging guide ninyo pag nag-college na kayo o tumungtong na po kayo sa college. Sinasabi ko po sa inyo, at pakihawakan yung ating katabi, balikat lang huwag aakbayan. Good luck, pakisabi sa iyong katabi, good luck sa next chapter ng iyong pag-aaral. Galingan mo. Okay, sabay-sabay po rin sabihin. Ayan. So, good luck po sa inyong next chapter. Sa aming lahat, sa sakripisyo, umulan, umaraw, sa bawat karatig bayan, sa bawat... Alam ko, masaya ka na ngayon. Kahit na may apo ka na sa akin. Ito na yung pangarap ko nung ako'y bata pa. Maraming salamat. Eto na naman. Kaya, basahin mo na lang, Okay. It is an honor to stand before all of you and share my thoughts and experiences as your ALS teacher with this wonderful batch of graduates and completers. ALS batch 2023-2024. This year, and actually the past years, as ALS teacher has been an incredibly enriching experience. The passion for teaching and dedication to my learners' success are evident in every conducted session in the different barangays I go. Kita naman ninyo kung paano ko kayo hinahanap. Bumili pa ako ng e-bike para lang sa inyo. Beyond academics, I have been genuinely focusing on the well-being of every learner I encounter, encouraging each of them to pursue their passion and think critically, not just about their studies, but about their roles in the wider world. My commitment to education extends beyond the conventional classroom. I have dedicated myself to reaching out those who have limited access to formal education, embodying the true spirit of alternative learning system.
with the different characteristics of my learners. May bata, may matanda, may batang isip, may matandang isip. I was able to innovate my teaching methods, and through personalized attention, I have allowed my learners not only learn but to thrive. Of my 13 years as an ALS teacher, I was able to survive. Alam ba ninyo, dumating ako sa ALS 2010. That was the time na nagkaroon ng transition period. Yun yung time kung saan ang ating guest speaker ngayon ang mga learners. So, parang something weird, sir? Si Daniel Patok ang nag-open sa akin. Sila ang una kong mga set of learners. Parang siya rin ang mag-close sa akin. Okay. Anyway, bahala na si God. So, I am truly grateful for the opportunity given to me as your ALS teacher. Kudos to all of us. Thank you and Sabi ko'y mahirap, ngunit ako'y di na ubusan ng pag-asa. Di ako tumigil. Dear guys and computers, kayo pa ang pumunta sa parents niyo, hindi po yung parents niyo ang pumunta sa inyo. Tayo na po tayo. Please like, subscribe, and share ALS on YouTube.